Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Brother Patrick Cadorot mula kami sa Fortes Baptist Church. At kayo po ay nandito ngayong araw para magbahagi ng salita ng ating Panginoon. At nandito po kami para hindi bahagi ang aming relihiyon, kundi nagbabahagi po kami ng salita ng Panginoon ngayong araw na ito. Ngayong araw po na ito, gusto lang po akong ibahagi sa inyo tungkol sa salita ng Panginoon. Sabi dito, si Jesucristo ang tanging daan patungo sa langit ayon sa Biblia. Maaring ngayong araw, kilala po natin ang Panginoon sa Kristo. Maaring kilala natin siya sa pangalan. Maaring kilala natin siya sa kanyang ginawang pagbayad sa ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Maaring kilala natin ang Panginoon sa Kristo ngayong araw sa kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, pagkalibing at muling pagkabuhay. Pero ngayong araw, may tanong po ako sa inyo na sa Panginoon sa Kristo, tiyak po ba tayo na meron tayong relasyon sa Panginoon ngayong araw na ito? Nakapagtinanong ko po ba kayo kung tiyak po ba natin na sa langit pupunta ang ating kaluluwa, masasagot po ba natin ito na 100% sure na naniniwala tayo na sa langit pupunta ang ating kaluluwa? Dahil kung hindi po, nandito po kami para ibahagi sa inyo kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon para maiwasan natin ang lugar ng impyerno at tayo ay tiyak na papunta sa lugar ng langit. Hindi po kami nagsabi nito, kundi ang salita ng Panginoon. Nakikita po natin na sa Biblia may ginawa pong paraan ng Panginoon para matiyak natin na sa langit pupunta ang ating kaluluwa. Ang Panginoon mismo gumawa ng paraan para magkaroon tayo ng daan patungo sa langit. At hindi kami nagsabi nito, kundi ito ay pangako ng Panginoon. At alam naman po natin na pag ang Panginoon ang nangako, sigurado pong ito ay mangyayari. At alam naman natin, na sinasabi sa Bible, ang Panginoon na ang gumawa ng paraan para sa atin. Kaya ngayong araw po, sabi po dito, kahit ang oras mo lang ngayon, ay maaaring dumating sa atin ang kamatayan. Maaaring ngayon, maaaring bukas, hindi natin alam kung kailan tayo babawiin ng buhay. Pero sabi sa Bible, sa Hebrews chapter 9 verse 27, sabi doon, as it is appointed that a man wants to die, but after this is the judgment. Sabi ng Panginoon, sabi sa Bible, sabi dito, na lahat daw po tayo ay tinakda na para mamatay. Di man natin alam kung kailan to, pero lahat tayo ay tinakda para bawian ng buhay. Maring ngayon, maring bukas, maring mamaya, maring sa isang araw, hindi natin alam. Pero ang tanong ko po sa bawat isa sa atin, kung sakali po bang dumating sa atin ang kamatayan, tiyak po ba natin sa langit pupunta ang ating kaluluwa? Pag dumating po ba sa atin ang kamatayan, tiyak po ba natin sa langit pupunta ang ating kaluluwa? 100% sure, walang pagdududa. Dahil sinasabi po sa Biblia, ang Panginoon may ginawa siya para sa atin. Siya na ang gumawa ng paraan para tayo makatiyak na sa langit pupunta ang ating kaluluwa. Ang Panginoon ang nangako nito at kailangan natin iwalaan. Sabi nga po dito, may tatlong bagay tayo dapat. May dalawang bagay lang po kung gustong ibahagi sa inyo ngayong araw ito. Meron tayong bad news at good news. Sabi dito, ano nga ba ang bad news ayon sa Biblia? Sa Biblia, meron tayong bad news. Sabi sa Bible, sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Sabi dito, lahat daw po ng mga tao ay nagkaroon ng kasalanan at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat daw po tayo ay mga makasalanan na kahit kami na nagbabahagi ngayong araw ito, isa rin po kaming mga makasalanan. Lahat tayo, kung sa tingin mo man, mabait ka sa paningin mo, kung sa tingin mo na perfecto tayo sa paningin natin, pero alalahanin natin na ang Biblia na, ang salita na ng Panginoon nagsabi na lahat tayo ay mga makasalanan. Na lahat tayo ay nakagawa ng kasalanan. Kung sa isip natin, tayo mabait, sa isip natin, maliit lang yung kasalanan na gawa natin, kung nasa isip natin, hindi masyadong malaki yung ginawa natin. Kung sa tingin natin, hindi tayo karapat-dapat sa lugar ng impyerno. Pero ipapaalala ko lang po sa bawat isa na lahat tayo ay mga makasalanan. At ang Panginoon natin ay perfecto. At sinasabi sa Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat daw po tayo ay nagkasala at hindi tayo umabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Dahil ang Panginoon, siya ay napakaluwalhati, siya ay napaka-perfecto, at tayong mga tao ay mga makasalanang tao lamang. Pero sabi dito, may isa pa tayong bad news. Sabi sa Bible sa Romans chapter 6 verse 23, sabi dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa Bible po, meron po tayong kamatayan. At sa Bible, sabi dito, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, kung
mga kasalanan pala natin na nagagawa, meron po itong kabayaran. Meron po tayo halimbawa, kung po tayo ay may ginagawa sa ating buhay, meron po tayo mga reward dito. Kung gumawa tayo ng mabuti, may mga matatanggap tayong buti. Kung sa trabaho natin, nagtatrabaho tayo, meron tayong wage, sa trabaho, meron tayong sahod. At sabi sa Bible, ang mga makasalanan katulad natin, mga tao, ang kasalanan natin, may kabayaran din ito. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa Bible po, may dalawang klase po ng kamatayan. Yung unang kamatayan, yung physical na kamatayan. Siguro po, nakapunta na kayo sa mga burol, sa mga puntod, at yung mga mamatay. Ayun po, ang physical na kamatayan. Ito po ang paghiwalay ng ating kaluluwa sa ating katawan. Sa Bible po, may dalawang klase ng kamatayan. At ayun po ang una. Yun po yung pagkamatay natin sa ating physical na kamatayan. At sa Bible po, may pangalawang kamatayan na makikita natin. Sa Revelation 21 verse 8, sabi ng Panginoon. Sa Revelation 21 verse 8, sabi sa Bible, "But the fearful and the unbelieving and the abominable and the sorcerers and the idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death." Ano ibig sabihin nito? Sabi dito, at ang lahat ng mga makasalanan, ang kanilang bahagi ay sa lawa ng nagdiningas sa apoy at asupre. Sabi dito, may isang lawa, may isang lake. Makikita natin dito sa mundong to, ang lawa, ang laman nito, tubig. Pero merong lugar sa Bible na sinasabi na merong isang lugar sa Bible na isang lawa na hindi tubig na naman, kundi apoy. Sinasabi dito, meron ditong lawa ng laman ay apoy at asupre. Ano nga ba yung asupre? Ito yung asupre, makikita natin to sa mga bulkan, yan, makikita natin to sa pinakailalim ng lupa. Ito yung mga umaapoy. Kaya alam natin na sa lugar ng impyerno, napakainit talaga. Sinasabi dito, sa lugar ng impyerno, dito ang pangalawang kamatayan. At kung ikaw ngayong tanghaling ito, hindi ka tiyak yung sa langit pupuntahin, yung kaluluwa sinasabi sa Bible, na lahat ng tao ay makasalanan at lahat tayo ay tinakda sa kamatayan. At ang kamatayan ito ay sa lugar ng impyerno. Pero wala naman siguro sa atin sa hapon ito na gusto mapunta sa lugar ng impyerno. Dahil ano bang meron sa impyerno? Meron dito ang apoy na hindi namamatay, merong uod na hindi namamatay. At ang nakakatakot dito, hindi yung mga bagay na yun, kundi ang nakakatakot dito, yung oras na gugugulin natin dito. Dahil sinasabi sa Bible, once na pumasok na tayo sa lugar ng impyerno, habang buhay na po tayo doon. Sa buhay natin dito, maiksi pa lamang ito kumpara sa hanghabang buhay na sinasabi sa Biblia. Kaya ngayong araw ito, may desisyon tayo na dapat gawin. May dalawa tayong pahahantungan sa habang buhay. Maaring ito ay habang buhay na kamatayan at maaring itong habang buhay na kasama natin ang Panginoon sa langit. Dahil ano nga ba ang pangalawang kamatayan? Ang pangalawang kamatayan ito ay sa lugar ng impyerno. At ang kamatayan ito ang paghiwalay natin sa ating Panginoon. At sinasabi dito, meron tayong good news. Dahil mahal tayo ng Panginoon, may ginawa siya para sa atin. Sabi sa Bible, sa Romans chapter 5 verse 8, "But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us." Sinasabi dito ng Panginoon sa Kristo na habang tayo mga makasalanan pa, siya na po nagbayad ng dapat natin bayaran. Sinasabi dito, datapwat ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay mga makasalanan pa, si Yesu Kristo ang nagbayad ng dapat natin bayaran. Si Yesu Kristo ay namatay dahil sa atin. Kaya dito, si Yesu Kristo na ang nagbayad ng dapat natin bayaran. Kanina, sinabi ko po, sinasabi dito, maaring kilala natin ang Panginoon sa Kristo sa pangalan lang. Pero sabi sa Bible, kilala natin ang Panginoon sa Kristo at tayo ay magkaroon ng relasyon sa Kanya. Kilala natin ang ating Panginoon at ating tagapagligtas at tayo ay tiyak na sa langit pupunta ang ating kaluluwa. At ang Panginoon ang nangako nito. Kaya sigurado tayo at may paniniwala tayo na pag ang Panginoon ang nangako, tiyak na magtutupad ito. Sabi dito, may kailangan tayong gawin upang matiyak natin sa langit pupunta ang ating kaluluwa. Kailangan natin ibigay ang pananampalataya natin. Tayo sumampalataya sa Panginoong Jesucristo sa kanyang ginawang pagbayad sa ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Paniwalaan natin, tayo maniwala sa ginawa ng Panginoon na sapat na ang kanyang ginawa para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Paniwalaan natin na ang Panginoon Jesucristo ay namatay, inilibing at huling na buhay upang bayaran ang ating mga kasalanan. Hindi sa pamamagitan ng gawa para tayo maligtas. Kung iniisip natin, marami naman ang pera, marami naman ang mga bagay sa mundo ito. Alalahanin natin, pagdating sa ating kamatayan, wala tayong madadalang
anumang bagay na meron tayo. Maring kayamanan man yan ang pinagmamalaki natin, pero lahat tayo, pare-pares na tayo ng paghahantungan, kundi ang paghuhukom sa Panginoon. Kaya kung ikaw hindi mo tiyak sa langit pupunta yung kalawa, panampalatayanan mo ang Panginoon sa Kristo sa kanyang ginawang pagbayad sa iyong kasalanan. At sinasabi dito, ang Panginoon sa Kristo, siya na mismo ang nangako na kung sino man ang maniniwala sa kanya ay may buhay na walang hanggan. Alam naman siguro natin, maririnig natin madalas sinasabi sa Bible, sa John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pagmamahal o pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Yeso Kristo, upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya o maniniwala ay hindi na mapapahamak pa, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ito, makakamit natin ito once na natanggap natin sa puso natin ang Panginoon bilang ating tagapagligtas. Hindi na tayo aabot pa na mapupunta tayo sa lugar ng impyerno dahil Panginoon na ang nangako na meron tayong habang buhay o walang katabusang buhay. Ngayon, sabi dito, sa John chapter 3 verse 36, ang sino mang sumampalataya sa anak o sa Panginoon sa Kristo ay may buhay na walang hanggan. Kaya kung ngayong araw, hindi mo tiyak kung sa langit pupunta yung kaluluwa, panampalatayanan mo ang Panginoon sa Kristo bilang iyong Panginoon na tagapagligtas. Maniwala ka na siya lang ang kayang magligtas sa iyo, hindi ang iyong sarili, hindi ang iyong mga gawa, hindi ang iyong kabutihan ang magliligtas sa atin. Hindi ang ating pagiging mabait, hindi ang paggawa ng mabuti, ang magliligtas sa atin, kundi ang Panginoon lamang. Dahil tayo mga tao, hindi natin kayang abutin ang Panginoon. Siya ay napaka-perfecto at tayo mga tao, hindi natin kayang abutin ang Panginoon. Hindi natin kayang abutin kung gaano kaluwalhati ang Panginoon. Dahil napaka-perfecto ng Panginoon at hindi tayo karapat-dapat sa langit. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon, siya na ang gumawa ng paraan. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya, hindi na mapapahamak pa, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayong araw, panampalataya na natin ang Panginoon. Maniwala tayo na siya lamang ang kayang magligtas sa atin. Ang Panginoon sa Kristo lamang ang may kakayanang maglinis sa atin sa ating mga kasalanan. Dahil sabi sa Bible, dahil sa pagtagas ng dugo ng Panginoon sa Kristo, nagkaroon tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nagkaroon tayo ng remission sa ating mga sins. Sinasabi dito, na pag naniwala tayo sa Panginoon sa Kristo, ay may buhay tayo na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan yun ay makakasama natin ang Panginoon sa langit. Kaya ang pangako ng Panginoon, pag tinanggap natin sa ating puso, ang Panginoon sa Kristo bilang ating Panginoon na tagapagligtas, ay tiyak tayo sa langit pupunta ang ating kaluluwa. Hindi dahil sinabi ng tao, hindi dahil sinabi ng kung sino man, dahil ito ang Panginoon na mismo ang nagsabi. Ang Panginoon na nagsabi na kung sino man ang sumampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Kaya ngayong araw, tiyakin natin, magdesisyon tayo sa ating buhay kung pananampalatayaan ba natin ang ating Panginoon sa Kristo o maniniwala tayo sa ating mga sarili, sa ating gawa o sa kung anumang bagay. Paniwalaan natin ang Panginoon sa Kristo bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas. Kaya kung ikaw hindi mo patiyak ang iyong kaligtasan, tiyakin natin ito at maniwala tayo sa Panginoon sa Kristo bilang ating Panginoon at bilang ating tagapagligtas. Ngayon, sabi dito, sa pamamagitan ng panalangin, itatanggapin mo si Yeso Kristo bilang iyong tagapagligtas. Dahil sinasabi sa Bible, sa Romans chapter 10 verse 13, na kung sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sinasabi dito, may pangako ang Panginoon na kung sino man hihingi sa kanyang tulong, sino man ang tatawag sa Panginoon ay mayroong buhay na walang hanggan. At sabi dito, ay maliligtas tayo mula sa kapahamakan sa lugar ng impyerno. Kaya sabi dito, makikita natin dito, paano ba tayo tumatawag sa pangalan ng Panginoon? Tumatawag tayo sa pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Kaya kung ikaw, ngayong araw na ito, gusto mong tiyakin na sa langit pupunta ang kaluluwa, tanggapin natin ang Panginoon sa Kristo bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas. Dahil sinasabi sa Bible, sa Romans chapter 10 verse 9 to 10, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth and righteousness, with mouth confession is made unto salvation.
Kasi sinasabi dito na kung sino man ang magtitiwala sa Panginoon sa kanyang pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay sa krus ng Kalbaryo, ay meron tiyak na may pangako ang Panginoon na sa langit pupunta ang ating kaluluwa. Sinasabi nga, nabasa natin sa John chapter 3 verse 16, that whosoever believeth on him should not perish but have everlasting life. Na kung iniisip mo, napakasamang tao natin, napakasalanan natin, hindi natin deserve na mapunta sa langit, alalahanin natin na sinabi ng Panginoon. Kung sino man, wala siyang sinabi na pinilit na niya ang kanyang ililigtas. Sinasabi dito na kung sino man ang maniniwala sa Panginoon sa Kristo ay may buhay na walang hanggan. Kaya ngayong araw na ito, kung gusto mong tanggapin ng Panginoon sa Kristo bilang iyong tagapagligtas, maring sabayan mo ako sa panalangin ito. Ang panalangin ito ay ang panalangin ng pagsisisi. Na maring sabayan mo ako. Maring nakikinig ka sa akin ngayong araw na ito, maring nandito ka, naririnig mo itong sinasabi ko, maring sabayan mo ako sa panalangin ito at tanggapin natin ang Panginoon bilang ating tagapagligtas. Tayo po'y pumigit. Sabayan niyo ako sa panalangin ito. Maring ngayong araw ito, naririnig ako, sabayan niyo po sa panalangin ito. Ang panalangin ito, hindi ito maliligtas sa atin, kundi ang pananampalataya natin sa ginawa ng Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo. Na pag tinanggap natin siya bilang ating tagapagligtas, tayo ay may buhay na walang hanggan. At ang Panginoon ang nangako niya ito, kaya sigurado tayo, ang Panginoon, pag siya'y nangako, tiyak na gagawin niya ito. Kaya maaari, sabayan mo ako sa panalangin ito. Sabayan mo ako sa maiksing panalangin ito kung gusto mong manalangin sa Panginoon at iyong tanggapin ng Panginoon bilang iyong tagapagligtas. Tayo manalangin, Panginoon, marami pong salamat dahil nalaman ko na ako ay isang makasalanan. Panginoon, di ako karapat-dapat na mapunta sa langit. Pero Panginoon, marami pong salamat dahil sa iyong ginawa, Panginoon. Dahil sa iyong pagmamahal, binigay mo ang Panginoon sa Kristo bilang kabayaran sa aking mga kasalanan. Panginoon, ako po'y naniniwala, Panginoon sa Kristo, sa iyong pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, pagkalibing at muling pagkabuhay. Kaya tanggap po kita sa aking puso bilang aking Panginoon Diyos at tagapagligtas. Panginoon, dalhin niyo po ako sa langit sa oras ng aking kamatayan. At ako po'y nananalangin, Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Kaya tanggap po kita sa aking puso bilang aking Diyos at tagapagligtas. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Kanina, binabahagi ko sa inyo kung paano nga ba natin matiyak-tiyak ang langit. At sinasabi sa Bible na matitiyak natin ang langit pag tayo sumampalataya sa Panginoon sa Kristo bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas. At ngayon, kung ikaw ay naniniwala sa Panginoon sa Kristo, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay nagtitiwala ng ginawang kabayaran ng Panginoon sa krus na ang nagligtas sa iyo sa iyong kasalanan. Hindi ka naniniwala na dahil sa pagiging mabuting tao mo na ikaw ay maligtas. Kung ikaw ay naniniwala na dahil sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo ay ang magliligtas sa iyo, may pangako ang Panginoon sa atin ngayong araw ito. Sabi sa Bible sa John 1 verse 12, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Sinasabi sa Bible na kung ikaw ay naniniwala sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, binigyan niya tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ang Panginoon na nagsabi nito, na kung sino man ang tumanggap sa Panginoon sa Kristo bilang kanilang Panginoon at kanilang tagapagligtas, ay may buhay na walang hanggan. At hindi lang basta buhay na walang hanggan, pag ginawa natin ito, pag tinanggap natin sa ating puso ang Panginoon sa Kristo bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas, tayo daw po ay anak na ng Panginoon. Ibig sabihin, ang Panginoong Panginoong Diyos na ang ating Ama. At hindi lang yun ang pangako ng Panginoon, may pangako din ng Panginoon ngayong araw na ito. Sabi sa John chapter 10 verse 28, at sila'y binigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanman hindi na malilipol ng sino man sa aking kamay. Kaya ngayong araw, kung tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo bilang iyong tagapagligtas, ang pangako ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. At sinasabi dito, hindi na tayo kayang makuha ng kung sino man sa kaway ng Panginoon dahil ang Panginoon na ang humahawak sa atin ngayong araw ito. At nanangako ang Panginoon na wala nang makakaagaw sa kanyang kamay, kundi meron tayong tiyak na walang hanggang buhay. At hindi lang yun, sinasabi ng Bible sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are you saved through faith. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Sinasabi dito ng Panginoon na naligtas tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi sa ating mga gawa, hindi sa ating kabutihan, hindi sa ating kung ano mang ginawa natin sa tingin natin na makakapagligtas sa atin. Kundi ang makakapagligtas lang sa atin
ay ang pananampalataya natin sa Panginoong Kristo bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas. At yun lamang po ang gusto ko ibahagi sa inyo sa araw na ito. Kaya kung ngayong araw na ito, hindi mo pa rin tiyak ang iyong buhay kung saan ka tutungo sa oras ng iyong kamatayan. Kung hindi mo ito tiyak, nasa langit ka pupunta, tanggapin natin ang Panginoon bilang ating tagapagligtas. Dahil ang Panginoon na ang nangako na hindi na tayo babawian din buhay, hindi na tayo mapupunta sa lugar ng impyerno. At yun lang ang gusto ko ibahagi sa inyo araw na ito. Na po, ay natutunan natin sa araw na ito na lahat tayo ay mga makasalanan. At ang Panginoong Jesus lamang ang kayang magligtas sa atin sa araw na ito. Kaya ngayong araw, kung hanggang ngayon di mo pa rin tiyak ang buhay mo kung saan ka tutungo sa oras ng kamatayan, alalahanin natin ang ginawang pagbayad ng Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tayo ay maniwala na ang kanyang ginawang pagbayad sa krus lamang ang kayang maligtas sa atin, hindi ang ating sarili, kundi ang Panginoon lamang. At yun ang gusto ko ibahagi sa atin sa araw ngayon. At yung araw na ito, ulitin ko, kung hindi mo pa rin tiyak ang iyong buhay, kung saan ka tutungo, kung saan tutungo ang iyong kaluluwa sa oras ng iyong kamatayan, sampalatayanan natin ng Panginoon. Dahil sinasabi ng Panginoon, sinasabi sa Bible, sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo ay dapat mapunta sa lugar ng impyerno. Ikaw, ako, lahat tayo ay pupunta dapat sa lugar ng impyerno. Dahil mahal tayo ng Panginoon, siya mismo gumawa ng paraan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Lahat tayo ay dapat pupunta sa lugar ng impyerno dahil tayo lamang ay mga makasalanan. At ang Panginoon natin, siya ay ang perpektong Panginoon. At sinasabi din sa Bible na may kabayaran ng ating kasalanan. Sabi sa Bible, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa Bible, may dalawang klase ng kamatayan, ang pisikal na kamatayan at ang espiritual na kamatayan. Ang pisikal na kamatayan, ito yung mga nakikita natin sa burol, sa mga puntod. Ito yung pag-iwalay ng ating kaluluwa sa ating katawan. At hindi lang yun, meron pangalawang kamatayan na sinasabi sa Biblia. At ang kamatayan na ito, sinasabi ito sa Revelation 21 verse 8, sabi dito, at ang lahat ng mga makasalanan, ang kanilang bahagi ay sa lawa nung nagdiningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. At ang pangalawang kamatayan na ito ay sa lugar ng isang lawa. Hindi lawa ng tubig, kundi lawa ng apoy at asupre. Kaya ito, napakait talaga dito. Hindi lang ito basta-basta na lawa na malamig, kundi dito, ito ay napakainit, may apoy na hindi namamatay at may uod na hindi namamatay. Kaya makita natin dito, dahil sa ating mga kasalanan, tayong lahat ay dapat mapunta sa lugar ng impyerno. Pero wala namang matutuwa sa atin na sa impyerno tutungo ang ating kaluluwa. Pero dahil mahal tayo ng Panginoon, siya na mismo ang gumawa ng paraan para sa atin. Sinasabi dito, dahil mahal tayo ng Panginoon, sabi dito, si Yesu Cristo na ang nagbayad at dapat nating bayaran. Sinasabi sa Romans chapter 5 verse 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ang Panginoon na ang namatay para sa atin. Siya na ang nagbayad ng dapat nating bayaran. Ang kamatayan na dapat para sa atin, ang Panginoon na ang namatay para sa atin. Binigay niya ang kanyang buhay na kung sino man ang sa kanya ay maniniwala at sumampalataya ay hindi na magkakaroon pa ng kapahamakan. At alalahanin din natin na sinasabi ng Panginoon sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Sinasabi dito, na kung sino man ang sumampalataya sa Panginoong Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas ay may buhay na walang hanggan. Ang Panginoon ang nangako nito at kailangan na natin itong tanggapin upang makatiyak tayo na sa langit pupunta ang ating kaluluwa. At tiyak tayo na makakasama natin ng Panginoon habang buhay sa langit. At may iwasan natin ang lugar ng impyerno. Dahil sinasabi sa Bible, ang lugar ng impyerno, once na pumasok na tayo dito, wala nang labasan dito. Dahil sinasabi sa Bible na kung ang kamatayan at ang impyerno ay habang-habang buhay na. Kaya makikita natin dito, dapat nating tanggapin ang Panginoon sa Kristo ngayong araw na ito. Magdesisyon ka sa iyong sarili kung tatanggapin mo ba ang sa Kristo o tatanggihan. Dahil kapag tinanggap natin ang Panginoon sa Kristo bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas, tayo ay may buhay na walang hanggan sa lugar ng langit. At makikita natin, hindi lang ito, sinasabi sa Bible
na pag tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas, siya ay may pangako sa atin. Sabi ng Panginoon, ang pangako niya sa John 1 verse 12, sabi dito, But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kung sino man ang sumampalataya o maniniwala sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, binigyan tayo ng karapatan ng Panginoon na maging anak na ng Diyos. Ibig sabihin, simula nung tinanggap natin sa ating puso ang Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas, tayo daw po ay anak na ng Panginoon. At tayo ay magkakapatid na sa Panginoon. At makikita natin dito, hindi lang ito basta-basta. Binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sinasabi dito, But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kaya tanggapin natin sa ating puso ang pangalan ni Jesus Christ bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas. Dahil ang Panginoon ang nangako, binigyan niya tayo ng walang hanggang buhay at kailanman ay hindi na malilibol ng sino man sa kamay ng ating Panginoon. Ang Panginoon ang humahawak sa ating buhay pag tinanggap natin ang Panginoon bilang ating tagapagligtas. Ang Panginoon na ang may hawak na ating buhay at meron tayong pangako ang Panginoon. Kaya sigurado tayong pag ang pangako, ang Panginoon ang nangako, siguradong matutupad ito. At hindi na ngayon sinasabi ng Panginoon na regalo ng Panginoon sa ating ng kaligtasan. At ang regalo, hindi ito pinaghihirapan, hindi ito pinagtatrabahuan. Ang regalo ay tinatanggap lamang. Kaya sabi ng Panginoon, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Sa pamamagitan lang ng Panginoong Jesucristo, magkakaroon tayo ng regalo ng walang hanggang buhay sa kasama ang Panginoon. Hindi lang yun basta-basta ganun. Dahil ang sinasabi din ng Panginoon sa Ephesians 2 verse 8, na sa biyaya, sapagkat sa biyaya tayo ay naligtas, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang ating kaligtasan ay nakabase sa pananampalataya natin sa Panginoon, hindi sa ating yaman. Hindi porket tayo ay mayaman, pupunta tayo sa impyerno, hindi rin dahil mahirap, pupunta tayo sa impyerno. Hindi dahil sa tingin natin, tayo mabuti sa paningin natin, tayo pupunta sa langit. Ang mga ito, wala ito, kundi ang Panginoon lamang ang kayang magligtas sa atin. Ang Panginoon lamang ang kayang magbayad ng ating mga kasalanan. Na pag tinanggap natin siya sa ating puso bilang ating Panginoon at bilang ating tagapagligtas, tayo daw po ay tiyak na sa langit pupunta ang ating kanawa ngayong araw ito. At ngayong araw na ito, kung tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo bilang iyong tagapagligtas, ngayong araw na ito ay ang araw ng iyong muling kapanganakan. Na sinasabi sa Bible na meron na tayong muling pagkapanganak. Sinasabi dito na pag tinanggap natin sa ating puso ang Panginoon sa Kristo bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas, tayo ay anak na ng Panginoon. At ang ating kaluluwa, hindi na tayo mapupunta sa lugar ng impyerno, kundi mapupunta tayo sa lugar ng langit dahil sa pangako ng Panginoon na habang buhay, na walang hanggang buhay. Pag tinanggap natin ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ano bang ginawa niya doon? Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. Dahil sa pagtagas ng kanyang dugo, nagkaroon tayo ng kalinisan sa ating mga kasalanan. Siya ay inilibing at pagtapos ng 3 araw, ang Panginoong Kristo ay muling nabuhay. Kaya makikita natin dito, ayun ang good news natin sa araw na ito. Na dahil sa Panginoon, dahil sa pagbayad ng kanyang dahil sa ginawang pagbayad ng Panginoon sa ating mga kasalanan, tayo ay may buhay na walang hanggan. Kaya ngayong araw na ito, sa aking pagtatapos, kung di ka pa rin sigurado, kung may pagduruda ka pa rin sa iyong sarili, o sa Panginoon, kung nagdududa ka pa rin sa kapangyarihan ng Panginoon, kaibigan, gusto ipaalala sa iyo ng Panginoon natin na hindi basta-basta. Ang Panginoon natin, siya ay napakadakila at ang Panginoon natin ay hindi kaya magsinungaling. Na dahil siya ay nangako ng walang hanggang buhay kapag tayo ay naniwala sa kanyang anak na ang Panginoong Jesucristo, ang pangako niya ay ang buhay na walang hanggan sa lugar ng langit. Kaya makikita natin dito na hindi lang basta-basta ang ating Panginoon. Dahil sa kanyang pangako, tayo ay nagkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At yun lang yung gusto ko ibahagi sa atin sa oras na ito. Nawa, alalahanin natin ang pagmamahal ng Panginoon na ginawa sa atin. Alalahanin natin kung sino ba tayo sa harap ng Panginoon na mga makasalanan lang na dapat mapunta sa lugar ng impyerno. Sino ba tayo, mga tao, na mga makasalanan? Pero alalahanin natin ang pagmamahal ng Panginoon na binigay niya mismo ang kanyang bugtong na anak o nag-iisang anak niya na kung sino man ang sa kanya
ay sumampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ito ay sa lugar ng langit. Kaya tanggapin natin sa ating puso ang Panginoon sa Kristo bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas. At ang pangako ng Panginoon ay ang buhay na walang hanggan sa lugar ng langit. Yan lang po ang gusto ko ibahagi sa oras na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.